As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Good morning, good morning. Isang bagong umaga muli kaibigan. Ako po ang inyong lingkod dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect, Pastor Ner Caranza. Dito pa rin sa ating himpilan, Adventist World Radio, Manila, 89.1 FM. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan na nakatutok sa atin pong Facebook page at sa YouTube channel. At sa mga bago po na hindi pa napa-follow ang atin pong page at channel, inyo pong paki-follow na at i-share na rin po sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak. Maraming salamat po. At binabati natin ang ilan sa mga maagang nag-komento, si Sister Benny Bautista ng Bawan, Batangas, si Carolina de la Torre at Concheta Panit. Ganon din po si Darwin Litargo at Sunny Repil. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik dito sa ating palatuntunan at syempre sa atin pong himpilan. Pasisimulan nating muli ang araw na ito sa pagbabalik ng pasasalamat, pagbabasa ng kanyang salita at pananalangin. At hindi lamang po ito coincidence sapagkat ipinagdiriwang natin ang National Bible Month ngayong January, kundi nais nating maging kasanayan na atin pong palaging tinutunghayan ang salita ng ating Panginoon sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos sa Juan Kabanatang 5 talatang 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kaibigan, magandang kilalanin natin ang pinagmumulan ng walang hanggang buhay mula sa kanyang salita. At ipagpapatuloy nga natin ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos mula sa ang Bible, Pinoy version. Ngayon ay nasa Kabanatang 9 na tayo, talatang 1 hanggang 29 po ang ating babasahin. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Biblia. Blines ng Diyos si Noah at ang mga anak niya at sinabi sa kanila,
Magkaroon kayo ng maraming anak, magpakarami kayo at punuin ninyo ang buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, mga ibon sa langit at mga isda sa dagat. Magiging under silang lahat ng kontrol nyo. Ibinigay ko na silang lahat sa inyo. Huwag kayong kakain ng karne na may dugo pa. Pinagbabawal ko yon kasi nasa dugo ang buhay. Buhay ang magiging kapalit pag may taong pinatay. Mapahayop man o tao ang pumatay. Sino mang pumatay ng kapwa niya ay papatayin din kasi create ang tao na gaya sa Diyos. Magkaroon nga kayo ng maraming anak. Magpakarami kayo at punuin nyo ng lahin nyo ang mundo. Tapos sinabi ng Diyos kay Noah at sa mga anak niya, gagawa ako ng kasunduan sa iyo, magiging descendants mo, at sa lahat ng may buhay na kasama niyong lumabas ng barko. Lahat ng ibon at hayop, promise ko sa inyo, di ko na ulit papatayin sa baha ang lahat ng may buhay. Hindi na ulit wawasakin ng baha ang mundo. Bilang sign ng kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng kasama niyong may buhay hanggang sa lahat ng susunod pang generation, maglalagay ako ng rainbow sa mga ulap. Yun ang sign ng kasunduan ko sa mundo. Tuwing may mga ulap sa langit at may makikitang rainbow, maaalala ko ang promise ko sa inyo at sa lahat ng hayop na hindi na ulit wawasakin ng baha ang lahat ng may buhay. Pag nakita ko ang rainbow sa mga ulap, maaalala ko ang pang-forever na kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Yun ang sign ng kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kasama ni Noah na lumabas ng barko ang mga anak niyang sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ang tatay ni Kanaan. Silang tatlo na mga anak ni Noah ang ninuno ng lahat ng tao sa mundo. Si Noah na isang farmer ang unang taong nagtanim ng ubasan. Isang araw uminom si Noah ng alak. Nalasing siya at nakatulog sa tent niya na walang suot na kahit ano. Nung makita ni Ham na hubad ang tatay niya, lumabas siya at sinabi yon sa dalawa niyang kapatid. Kaya kumuha sina Shem at Japhet ng kumot at niladlad yon sa likod nila. Tapos sabay silang naglakad paatras sa tent saka tinakpan ang katawan ng tatay nila. Hindi sila lumingon para di nila makitang nakahubad si Noah. Nung hindi nalasing si Noah, nalaman niya ang ginawa sa kanya ng bunso niya. Kaya sinabi niya, sumpain si Kanaan, magiging pinakamababang alipin siya ng mga kapatid niya. Sinabi niya, praise the Lord, ang Diyos ni Shem. Magiging alipin ni Shem si Kanaan. Dagdagan sana ng Diyos ang mga lupain ni Japheth. Mabuhay sana ang lahin niya kasama si Shem at magiging alipin ni Japheth si Kanaan. Pagkatapos ng baha, nabuhay pa si Noah ng 350 years. Namatay siya sa edad na 950. Kaibigan, ang isang gustong-gusto ko noong kami ay nag-aaral pa ay ang pasimula ng isang bagong semestre. Walang laman ang gradebook, walang quizzes na ibinibigay, kaya kahit na ang isang mag-aaral ay naging mahina sa nakaraan, ang isang bagong semestre ay nagbibigay ng isang bagong pasimula. Sa katulad na paraan, ang buhay pagkatapos ng baha sa Genesis ay nagbigay ng isang bagong simula para sa sangkatauhan. Tulad nila Adan, sila Noah ay pinagbilinan ng Diyos na magpalaanakin at punuin ang lupa sa talatang 1. Binesbasan ng Diyos si Noah at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Ang dahilan ng baha, kung ating babalikan, na tumakip sa buong lupa ay ang kasalanan at ang karahasan ng tao na umabot sa isang hindi masikmurang kasamaan, sangayon sa Genesis kabanatang 6, talatang 11. At dahil ipinangako ng Diyos na hindi na gugunawin ang lupa sa pamamagitan ng baha, ano pa ang pwedeng makapigil sa paggawa ng kasamaan ng mga tao? Sa Genesis, kabanatang 6, ang responsibilidad para sa pagpigil ng kasamaan o karahasan at pagtataguyod ng katarungan ay ibinigay ng Diyos sa
pamamahala ng tao sa lipunan, sa society. Kung may sumunog sa watawat ng isang bansa, ito ay nauunawaan bilang isang simbolikong pag-atake sa bansang iyon. Ang watawat ay kumakatawan sa bansa. Sa katulad na paraan, kung ang isang tao ay pumatay, ito ay isang pag-atake laban sa Diyos dahil nilalang ang mga tao ayon sa larawan ng Diyos. Ito ang ibinigay na dahilan para sa utos sang-ayon sa talatang 6, ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ito yung ating binasa kanina. Nagtatag din ang Diyos ng covenant kay Noah, isang pakikipagtipan sa kanyang pamilya at sa lahat ng hayop na naligtas sa baha na lumulan doon sa arka sang-ayon sa talatang 8 hanggang 10. Ganito ang mababasa natin sa talatang 9 hanggang 11. Ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para gunawin o malipol ang mundo. Talatang 12 hanggang 13, at sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap, ang sabi ng Panginoon. Kaibigan, nangako ang Diyos na hindi na niya muling sisirain ang lupa sa pamagitan ng baha. Nagbigay din siya ng tanda bilang paalaala ng kanyang pangako, ang bahaghari, ang rainbow. Kaya sa tuwing nakakakita tayo ng bahaghari ngayon, ipinaalala nito sa atin ang pangako ng Diyos. Ang ulat tungkol sa baha ay nagpapaalaala rin sa atin na ang huling paghuhukom sa buong mundo ay magaganap sa huling kapanahunan. Mayroong paghatol. Pagkatapos lamang ng paghuhukom na iyon, magkakaroon ng pangwalang hanggang kapayapaan at katarungan sa lupa. Sang-ayon sa Isayas, Kabanatang 2, Talatang 4, ganun din sa Mika, Kabanatang 4, Talatang 3. Iyon ang araw na dapat nating kasabikan, kaibigan. Sa Henesis, Kabanatang 9, Talatang 15, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tandaan mo, kaibigan, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay hindi na gugunawin muli, hindi na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala ng paghuhukom sa huling kapanahunan. Ang ating pag-asa ay ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos na laging tumutupad sa kanyang pangako at sa mga kasunduang kanyang ginagawa. Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala dyan sa ating comment section. At para naman sa ating mga kaibigang nakikinig sa radyo, maaari kang mag-text o tumawag sa ating numero 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para sa ating patuloy na pakikinig at habang ginagawa ninyo ang inyong mga comment and reaction, ay nais kong ipagkaloob sa inyo ang isang napakagandang awitin na may pamagat, Kaligtasan, na inawit ni Marvy Macabales. Pakinggan po natin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa
Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan, nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin ay pauwiin mo ngayon. Huwag kang magpaligaw, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan mo ay nasa Diyos lamang. Maraming salamat po sa magandang mensahe ng awit na ating napakinggan. Sana ito ay maging inspirasyon sa bawat isa sa atin na ang ating Diyos ay laging ninanais na matiyak ang ating kaligtasan. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, mahabagin naming Ama na nasa mga langit. Kahit sa iyong pagkamuhi sa kasalanan, ipinakita mo ang iyong pagmamalasakit sa katarungan at awa. Ang bahaghari na una mong ipinakita kay Noah ay sumisimbolo sa iyong katapatan upang tuparin ang iyong mga pangako hanggang sa aming kapanahunan. Ngunit Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat nais naming ipagkaloob ang aming mga sarili at maging handa kami araw-araw sa anumang oras na ang iyong paghatol ay darating. Gawin mo kaming maibigin sa awa at katarungan sa aming kapwa. At ngayon, dakilang Diyos, akin pong inilalapit ang aming mga kaibigang narito na nakinig sa inyong banal na salita, na sa kanilang mga kaisipan ay muling nasariwa ang inyong kabutihan bilang Diyos na tumutupad ng inyong mga pangako. Amin pong
ipinapakiusap, Panginoon, na anuman ang kanilang mga pasanin, tugunin niyo po ang kanilang mga panalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong pagdinig sa aming mga hinaing, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat muli sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect. Ako po ay umaasa na muli kayong makakasama bukas sa ganito pa ring oras at sa ating himpilan AWR 89.1 FM sapagkat pinahahalagahan natin ang salita ng ating Panginoon na sinasabi niya sa Juan, Kabanatang 5, Talatang 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang kanyang salita, ang Biblia, ang nagpapatotoo tungkol sa kanya. Kaibigan, huwag kang lalayo sapagkat mapapakinggan mo pa ang maraming magagandang awit na aming ihahandog sa inyo sa iyong masayang pakikinig. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from